In this video, pag-uusapan natin kung paano ka ulit makakapag-open ng bank account sa BDO kung sakaling na-close na yung account mo dati or kung gusto mo lang magdagdag ng panibagong BDO account. And kung first time mo sa channel na ito and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito yung BDO online app. Dati kasi meron akong bank account sa BDO, yun nga lang nag-close. Pero yung online account ko sa kanila, active pa din or hindi nila kinlose. Ibig sabihin, pwede kong gamitin yon para makapag-open ulit ng bank account sa kanila. So, paano nga ba yon? Dito sa BDO mobile app, meron agad link papunta ang open a BDO account. Napupunta ako dito sa website ng BDO, that's bdo.com.ph. Tap ko yung 3 lines, depende sa inyo kung ano yung gusto nyong i-open. Like sa personal, gusto nyo ba ng cards? Kasama dyan yung pay card, debit card, or credit card? Kapag naman sa accounts, either checking account, time deposit, or savings account, which is yun yung pipiliin ko. Tap ko tong open a savings account. And dito sa bandang baba may pagpipilian, yung passbook, or yung ATM savings, or para sa mga kababayan natin na nasa abroad or OFW, pwede yung Kabayan Peso Savings Account. 100 pesos lang makakapag-open ka na ng bank account. Pero kung hindi sa ito pwede, ito yung ATM savings kung saan mas mababa yung initial deposit niya kumpara sa passbook savings. Dito kasi sa passbook savings, ang initial deposit niya is 5,000 pesos. Ang maintaining naman niya o yung dapat na balanse mo is hindi bababa sa 10,000 pesos. Kung sakali na mag-fall below dyan sa maintaining balance, 300 pesos yung charge. Also, kapag naging dormant yung account, let's say walang transaction, walang withdraw, deposit, or pag-transfer, sa loob ng 2 taon, merong charge na dormancy fee, which is 30 pesos monthly. Balik tayo sa ATM. Kasi dito, mas mababa yung initial deposit at yung maintaining balance niya is pareho, 2,000 pesos. So, kung okay na sa'yo to, pwede na mag-proceed at makapag-open ng bank account. Tap ko tong open an account, tap ko yung okay, I understand. Tap ko yung start application. Are you an existing BDO customer? By the way, kung bagong customer ka, wala ka pa talagang account sa BDO before, kahit credit card, savings account pa yan. Pero kami ginawang hiwalay na video kung paano mag-open ng account sa kanila online. Pwede nyo i-check yun. Dito kasi, mas konti yung proseso, mas konti yung requirements kasi nga may data na ako sa kanila. Tap ko yung yes. And meron ka bang savings account or checking account na naka-enroll or naka-link dun sa BDO online banking or ito yung sa BDO mobile app kapag inilo-login mo? Sa akin meron. Tap ko yung yes. At mag-login ako gamit yung username and password. Ito yung sinasabi ko na pwede pa rin magamit yung online account mo sa kanila para makapag-open ng bank account. Tap ko yung login. And please wait, we are validating the details. Nakapasa tayo. Ang gagawin ko is i-enter ko rito yung OTP na ma-receive ko sa phone. So, buti na lang yung phone ko na nakalink doon sa BDO account ko na nag-open ako sa kanila is gamit ko pa rin hanggang ngayon. At makaka-receive nga ako ng OTP, which is, ito yung isang text, pero hihintayin ko talaga yung mismong OTP. Ito na yung hinihintay ko. Enter ko lang. Hindi ko na i-open yung text. Instead, okay na yung code. Tap ko yung submit. At hintayin ko lang. Wala kang makikitang error dito or yung parang naglo-load na something. Instead, mapupunta ka kaagad sa terms and conditions. Kailangan mo tong i-scroll down hanggang baba. So, check ko yan. Tap ko yung I agree. Pwede nyo nga palang basahin muna bago mag-agree. Sa akin, okay na. Tap ko ulit yung agree sa privacy consent. Welcome to your ATM savings application. So, ito yung name ko. Na-retrieve nila or na-recover nila yung dati kong information. I-scroll up ko. Tap ko yung next. And ang kailangan ko na lang is 2 steps. Document submission, and then isa pang step later. Kapag kasi bago ka, 5 steps. Mag-provide ka ng information, i-declare mo yung source of fund mo, at marami pang iba. This time, submit documents na lang, i-upload ko na yung signature ko. Tap ko tong upload signature. Oops, dito pala siya i-upload. Pwedeng mag-upload ng photo or mag-take ng photo. Sa akin, take na lang ng photo. Allow ko lang to. Since nagkaka-issue ako, kahit i-allow ko siya, try again lang ng try again, cancel ko na lang, instead upload photo na lang. At na-upload ko na yung signature ko. Sa bandang baba, mag-scroll down tayo and i-enter ko dito yung code na nababasa ko dito. Kung sakali na nahihirapan kayong basahin yung code, pwede nyong i-play yung audio code by tapping this and then type nyo rito yung naririnig ninyo. Tap ko yung next.
Select your branch of account. So, ito na pala yung step 2, branch na lang. So, depende kung ano yung pinakamalapit sa inyo. So, sa akin, mamili lang ako dito. And scroll up ko lang. Ito yung address niya. Ang ATM card ko is merong basic or personalized debit card. Pag basic, walang name. Name will not be displayed on the card. Get your card at any branch as soon as your account is open. Kapag naman personalized, ready in 3 to 5 banking days for Metro Manila, 2 to 3 weeks kapag provincial address. So kapag okay lang sa inyo to, pwedeng personalized or pwedeng walang name. Pag ganun, i-assess nyo na lang kung ano yung mas bagay sa inyo. Siguro sa akin, okay lang na walang name. So basic card na lang. And pwede akong pumunta sa kahit saang BDO branch na malapit sa akin. Hindi ko na rin ganun ka-concern na may pangalan na nag-a-appear doon sa BDO card. Pero sa inyo, kung concern nyo yun, mas gusto nyo may pangalan, piliin nyo yung personalized and then pwede na kayo mag-proceed doon sa branch nyo para makapag-process ng ATM card. Kapag okay na, itap ko tong next. Confirmation nung sinubmit natin. Okay na sa akin to. And then yung sa account information, basic pa din. Hindi na ako nagpalagay ng name ko. And dito sa pinakabandang baba, nakalagay dito na please review the information and agree to our consent for the issuance of a BDO credit card. So parang wala akong option na i-uncheck to or anything. So ang option ko na lang is submit. And finally, ito na yung confirmation. Your application has been submitted. Meron ding reference number dito. The next banking day, naka-receive na ako ng email from BDO. Mabilis yung response nila. By the way, yung email is galing sa bdo-onlineaccountofficer@bdo.com.ph. Sinasabi dito na para daw ma-process yung online application, kailangan natin ng new application. Fill out lahat ng information and magpo-provide din tayo ng documents. So, ibig sabihin, parang bago lang talaga ulit. Meron kasing part na are you an existing BDO customer? So, hindi natin isasagot dun yes, kahit alam natin na existing BDO customer tayo or may BDO tayo before, ang ilalagay pa rin natin is no. So, I'm not sure kung ganito talaga lagi or maybe because nag-close kasi yung account ko before and then kailangan is new application na ako. So, sa inyo, just in case na close na rin yung account ninyo, possible ganito rin yung ma-encounter ninyo. Or baka naman kapag meron kayong active account at nagdadagdag lang kayo ng panibagong bank account sa BDO, possible iba yung process or pwede rin pala ganito. Proceed tayo dito, i-click ko na lang tong link. By the way, kapag mag-click kayo ng link sa email or kahit saan, kahit sa social media pa yan, kahit sa text pa yan, make sure na legit yung kiniklik ninyo. Nung tinapat ko naman yung mouse ko dito, is mapupunta talaga ako sa bdo.com.ph. So, tiwala na ako dito. And eto, legit naman yung website, hindi na ako matatakot na phishing pala to or scam pala to. Ang gagawin ko is mag-a-apply ako panibago. And then, account, savings account. Ang i-open ko is yung ATM ulit. Oops, balik tayo dito. Scroll down ko lang. Open an account sa ATM Savings. Almost pareho ng process sa dati. Step 1, fill out yung online forms application. Step 2, mag-provide ng 2 valid ID at selfie. At also, dapat may pirma na din. Next, mag-schedule tayo ng meeting with BDO representative at magagawa tayo ng initial deposit, pwedeng transfer online or pupunta mismo sa branch. Ito yung ID ulit na tinatanggap nila. Sa akin siguro ang gagamitin ko dito is yung TIN ID ko and also yung UMID ko na din. Pag nag-scroll up tayo, ito na yung start application. Are you an existing BDO customer? Ang pipiliin ko na raw this time is no. So, pagdadaanan natin lahat na information na hihingin dito. Para sa name, i-type lang dito. Then, yung sa mobile number naman. And finally, yung sa email address. Dito sa home landline number, pwedeng 0 kasi wala naman ako nito. Let's see kung magkakaroon ng error. And then, dito sa image or sa captcha, i-type natin yung nakikita nating characters dito. Kung sakaling hindi nyo ito mabasa, pwede nyo i-click tong play audio at i-type dito yung marinig ninyo. So, i-click ang next. Reminder na dapat i-double check lahat ng information dito. Although sinasabi na hindi na raw ito ma-edit, pero ang alam ko at the end of this process pwedeng edit. Double check natin later. Click ko yung OK. I-enter dito yung may receive na OTP dun sa phone number na tinype natin kanina. Yung text is galing from BDO OTP.
And then, click ko tong submit. So, reminder na kapag makaka-receive kayo ng OTP, wag nyo itong ibibigay kahit kanino. Kahit sabihin pa nila na taga-BDO sila or taga-government sila, hindi dapat ibibigay yung OTP. Check ko tong data privacy consent and also yung terms and conditions na check ko na kanina. So, click ko tong next para makapag-proceed. Next, yung home address naman. Merong home address, merong alternate address. Kapag may hiwalay pa tayong address, lagay natin yun dito. Pero pag same yung permanent and home address natin, click na lang natin tong yes. Kamplatihin ko lang din to. And then kapag okay na, proceed na lang tayo. Scroll down ko to, click ko yung next. This time, yung date of birth naman. Also yung gender and yung civil status na din. Yung SSS, GSIS number, TIN, hindi ko na ito lalagyan ng info. Let's see kung mag-proceed. Pero sa mother's maiden name, alam ko required ito lagi. So, kumpletihin ko lang din to. And click ko na yung next. So, nakapag-proceed tayo kahit wala yung SSS at TIN. Source of funds, ito yung mga pagpipilian. And then, click ko yung next. Nature of work, ito rin yung pagpipilian. Position, job title. Also, for gross annual income, ito rin yung pagpipilian. So, piliin nyo na lang dito kung ano yung fit na sagot sa inyo. And then, click na yung next. Next, yung business contact details, yung work or business email address, yung landline, and also yung work address na din. Nagkakaroon tayo ng error sa landline nga pala. Pinalitan ko ng +63. This time, document submission. So, nagawa na natin yung personal information, yung financial information. Ang gagawin na natin is pipili tayo ng dalawang valid ID from here. Let's say, pinili ko is yung sa you need. I-upload ko yung harap at yung likod niya. Also, yung sa secondary ID or second ID na i-upload natin. Let's say, pinili ko is yung TIN ID. Ganon din, harap at likod. And then, sa bandang baba, yung selfie na hawak yung dalawang ID. Lastly, dapat sa blankong papel, pumirma na tayo doon at i-upload na rin dito. I-type itong nakikitang characters, pwedeng pakinggan, or kung malinaw naman para sa inyo, pwede nang mag-proceed pagka-type, click na yung next. Para sa purpose of account opening, pipili ko rito yung pinakadahilan kung bakit ko nga in-open tong account na to. Pwedeng savings, pwedeng payments, payroll, checking, business, or allowance. Click ko tong next. Are you opening an account on behalf of someone? No. Para sa akin itong account na to, hindi para sa iba. And dito, hindi ako US citizen, hindi rin ako resident or anything. Kapag kasi may affiliation ka or US citizen ka nga or resident doon, may additional taxes kasi para doon. So, sa akin, no. Click ko yung next. Related ka ba sa government official in the Philippines or another country? No. Click ko yung next. Yung account mo na to is may kinalaman sa gambling activities, casinos or any nakapareho nun. Sa akin, no. And then click ulit yung next. Piliin ko rito yung date kung kailan yung pwede. Oops, hindi pwede yung 1. I'm hoping na hindi ganun katagal. Parang ang available na yata is yung mas matagal pa na time slot. 40. So, ito yung catch kapag online. Possible kung ano yung availability. Doon ka talaga mamimili. Pero kapag branch, although pipila ka, pero same day, pwede ka na ma-open ang account nila. So, 7 pwede. 6, let's try. Sa September 6, 4 p.m. onwards na yung allowed. Pero pag September 5, wala na. So, piliin ko na lang yung 7. And then, medyo hapon or after lunch. Dito sa bandang baba, pipiliin na natin yung branch ng account natin. So, ang gagawin ko dito is yung pinakamalapit na lang din. And scroll down ko lang. Okay ko lang to. Ang pipiliin ko ulit yung basic card para kahit saan mang branch yan. Let's say, lumabas ako and then may nadaanan akong video. Pwede ko na agad maklaim yung ATM card. Pero kung gusto ko yung personalized, may available siya 3 to 5 banking days for Metro Manila, 2 to 3 weeks naman for provincial. And ang alam ko pa ganito is kung saang branch ka nag-open or anong branch yung pinili mo dito sa bandang taas, doon mo lang siya pwede i-claim. So sa akin, basic card, okay lang sa akin na walang pangalan, click ko na yung next. Nagbago pala isip ko, gusto ko personalize na lang. Let's see kung ano yung mangyayari. Click ko na yung next.
user ID. So, access your account anytime, anywhere. Although may luma na akong user ID dati, ang gagawin ko is ibang user ID this time. Click ko na yung next. This time, i-double check lahat ng info kung tama to. Kapag okay na, i-click lang tong submit. Meron na ulit tayong panibagong reference number dito. Click ko lang yung close and then now, stop ko muna yung recording. Proceed tayo kapag may email or may next step na for this one.